Shout out kay Aba Hefrey, Blende de la Santos Sharcedo, Litu Asong, Helmar, Cheater, Del Kite, Andre Pamisa, Kaizen de Guzman, Markingelo Macalinaw, J.R. Nalon, 30 Gray Harlego. Ang karugtong ng nakaraan, ngumisi ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, ang ganda niya, hinog na. At walang pagsalakay sa tisyo o pagkalat ng pamamaga. At habang nakangisi ang ating bida, mabilis na kumilos ang kanyang mga kamay, at sinabi muli sa kanyang isipan, ang tagal na rin simula nang huli akong nakaranas ng ganito kasaya na operasyon. Nagtataka naman na napatingin si Cao Cao, na mula sa kanyang likuran ng ating bida, at sinabi nito sa kanyang isipan, medyo may kakaiba sa kanya, kaysa sa karaniwan. Muling napasigaw ang kanyang kuya, nang maramdaman, na tila may humihigop sa kanyang likod. At sinabi sa kanyang isipan, aray ko po, pakiramdam ko ay binubunutan ako ng ngipin sa sakit. Hinawakan ng ating bida ng mahigpit ang panghigop ng pigsa, at sinabi, ngayon naman, ay aalisin ko na lang ang mga mata ng pigsa. Maya-maya pa, eto na siya, nang laki ang mata ng kanyang kuya, sabay napasigaw ito ng malakas. Nang makuha ang mata ng pigsa ay inilagay ito ng ating bida sa isang tasa, agad natuwa ang ating bida. Tila naman nakahinga ng maluwag ang kanyang kuya, at sinabi sa kanyang isipan, kamangha-mangha iyon. Agad nagpunas ang ating bida ng mga dugo sa puting tela at sinabi sa kanyang kuya Huafo, tapos na ang lahat, ngayon ay kailangan na lang natin tahiin, at disinpektahin, at hintayin tumubo ang bagong tissue. At pagkatapos ay susuriin ko rin si Cao Hang, lumingon ito para hanapin si Cao Cao. Matapos ay tinawag ito, Hang Nim. Agad natarante si Cao Cao, na palihim na pala itong humahakbang ng dahan-dahan palabas sa silid, at tila ba takot na sinabi, saka na lang siguro, gawin na lang nating sa susunod. Agad na inawat ng ating bida si Cao Cao, at sinabi, Ops, teka lang, ang pagpapaliban nito dahil ba sa natatakot ka o maabala ka? Ganyan talaga ipinagpapaliban ng mga tao ang kanilang mga pagsusuri hanggang sa huli na ang lahat, para gumawa ng kahit ano. Sa tingin mo ba, ito ang unang beses na nakita ko ito? Sabay hablat ng ating bida, sa damit ni Cao Cao sa may batok, agad napasigaw si Cao Cao. Maya-maya pa ay sinuri na ng ating bida, ang palso ni Cao Cao, at sinabi, patingin nga ng palso mo. Sinabi ni Cao Cao, sa ating bida, alam mo ba sa tingin ko, magiging multo ka ng manggagamot kahit patay ka na. Matapos ay pinairal ng ating bida ang kanyang clairvoyance, lumiwanag ang mata nito, matapos ay napaisip ito at inilagay ang kanyang kamay sa ilalim ng baba, at sinabi, sa kanyang isipan, mukhang kulang siya sa tulog dahil sa stress. Ngunit walang mukhang kakaiba, at wala rin siyang anumang sintomas. Tumingin ito kay Cao Cao, at sinabi, itong mga nakaraan, hindi ka ba komportable kahit saan? Tumingin si Cao Cao, sa ating bida, at bahagyang napaisip, at sinabi, hindi ako sigurado. Ngunit minsan sumasakit ang ulo ko, bahagyang napaisip ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, sa lahat ng bagay na sumasakit, bakit ang ulo pa ang sumasakit? Sinabi ni Cao Cao, hindi ito madalas mangyari, ngunit kapag nangyayari, nahihilo ako, na parang umiikot ang mundo, at kahit ngayon, medyo nahihilo pa rin ako. Note, halos buong buhay ni Cao Cao, ay dumaranas na sakit ng ulo, literal na tawag dito ay headwind disorder, isang termino para sa matindi at patuloy na sakit ng ulo. Sakit sa ulo na may kasamang hangin o barometric pressure, ang sakit ng ulo ay mayroon tatlong bantay sa pamamagitan ng mga pagbabago sa presyon ng atmosfera, na maaaring makaapekto sa presyon sa loob ng mga sinus at likido sa katawan na humahantong sa sakit ng ulo. Ayon sa mga talaan ng kasaysayan, sa mga huling taon ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo, nasuri ni Huatwo na ang sakit ni Cao Cao ay isang uri ng rayuma, pamamaga, at posibleng pinsala sa mga kasukusuan at ligament na base sa kanyang bungo at itaas ng cervical spine. Muling pinairal ng ating bida ang kanyang clairvoyance, tumagos ito sa loob ng ulo ni Cao Cao, at sinabi niya sa kanyang isipan, sa palagay ko ang pinakakahina-hinalang bahagi ay, isa itong benign paroxysmal positional vertigo. Mga otolith na may normal na posisyon, at mga otolith na hindi nakalagay. Note, benign paroxysmal positional vertigo, BPPV, ay isang Pacific time patungo o dulot ng mga kristal ng otolith sa tenga,
na gumaganap ng mahalagang papel sa sistema ng balanse, na lumilipat papunta sa kalahating bilog ng mga kanal, na humahantong sa pagkahilo kapag gumagalaw ang ulo. Sinabi pa ni Cao Cao, sa ating bida, bukod doon sa sakit ng aking ulo ay wala naman anumang malaking problema. Tila naman lumukat ang mukha ng ating bida, at inis na sinabi, kahit na, dapat sabihin mo agad sa akin kung may kaunting problema sa ulo mo. Sabi mo nga ay walang malaking issue tulad ng sabi mo? Bahagyang tumingala si Cao Cao, sa ating bida, at sinabi, ano ba talaga ang sakit na ito? Bahagyang ngumiti ang ating bida at sinabi sa kanyang isipan, ang mga otolith, ay maliliit na kristal ng calcium carbonate na nakakabit sa vestibular system na nasa loob ng tenga at tumutulong sa pagpapanatili ng balanse, at maaaring matanggal dahil sa shock, at impeksyon, o iba pang mga sanhi. Kapag nawala ng lugar ang mga ito, nagugulo ang mga sensory signal na humahantong sa problema sa balanse. Humalukip-kip ito at sinabi kay Cao Cao, ito ay isang sakit na nagdudulot ng pagkahilo dahil sa isang bahagyang problema sa tenga, at kadalasan nangyayaring ito kapag nakahiga ka, o gumigising ka, lalo na sa umaga, tama ba? Sinabi ni Cao Cao, ngayon ko lang naisip. Sa tingin ko ay tama ka, paano mo ba ako gagamutin? Habang nagtataka ito, patuloy na nagmaniobra ang ating bida, ang una, agad pinahiga ng ating bida si Cao Cao, sa papag. Pangalawa, iikot ang kanyang ulo ng mga 45 degrees sa isang gilid. At hawakan ng humigit kumulang 30 segundo. Tatlo, iikot ang ulo sa kabilang panig, hawakan muli ng 30 segundo. Panatilihin ang posisyon sa loob ng 20 hanggang 30 segundo at pagkatapos ay baguhin ang posisyon ng pangatlo, pagkatapos ay ulitin ang proseso simula sa kabilang panig. At ang ikaapat, dapat ay bumuti na ang kanyang pakiramdam pagkatapos nito. Tila naginhawaan si Cao Cao, nang bumangon ito mula sa pagkakahiga, hinawakan nito ang kanyang ulo, at nakangiti nitong sinabi, "Hay, mas maayos na ang pakiramdam ko." Nagpagpag naman ng kamay ang ating bida, at sinabi, "Hindi mo dapat gawin ito ng mag-isa." Note, minsan sinusubukan ng mga tao na gamutin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paggalaw-galaw, at paminsan-minsan ang mga otolith ay maaaring bumalik sa kanilang tamang lugar, na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga sintomas. Gayunpaman, kung ang mga otolith ay huling matanggal sa prosesong ito, maaaring ito ay isang bangungot, o mas mainam na pumunta na lang sa ospital. Matapos ay humakbang ang ating bida patungo sa nakadapan niyang Kuya Huafo, at sinabi, hindi ko pa natatapos gamutin ito ng mga 15 minuto. Kaya dapat ay medyo kumalma na ito. Napalingon ang kanyang Kuya Huafo, at kabado na sinabi, akala ko ay tapos na ito. Dahil akala niya ay hihiwi na naman ang kanyang balat. Kumuha ng benda ang ating bida at itinali sa katawan ng kanyang kuya at bahagyang inis na sinabi. Ano ka ba kuya, pumutok na ang pigsa mo, at nag-iwan ng malaking butas kaya hindi natin ito basta-basta matatapos ng ganito, at kakailanganin mong magpa-iniksyon at uminom ng herbal na sabaw ng gamot sa loob ng mga 5 araw. Napayuko ng bahagya ang kanyang kuya at tila ba nagdrama na sinabi, ikaw ang nagdurusa dahil hindi ko naalagaan ng mabuti ang katawan ko. Ibinuhol ng ating bida ang tali sa katawan ng kanyang kuya, at sinabi, kung gayon, siguraduhin mong mag-ehersisyo ka at maglakad ng kaunti araw-araw, mga 5 kada kilometro. Sumingit naman si Cao Cao sa kanilang usapan at itinuro ang sarili at sinabi, ako, ano naman ang dapat kong gawin sa akin sarili? Sinabi ng ating bida, wala akong may sasagot sa iyo. Isa lamang itong sakit na makukuha kung ikaw ay mamalasin. Note, kung ang mga individual na nasa katanghalian kulang ay bihiram mag-ehersisyo, maaari silang magkaroon ng osteoporosis, mahinang gawi sa pagtulog o magdusa mula sa matagal na epekto ng impeksyon sa kapaligiran na dulot ng bakterya. Sa kaso ni Cao Cao, ang kanyang BPPV ay maaaring sanhi ng biglaang paggalaw sa labanan o trauma sa ulo. Matapos malagyan ng benda ang katawan ng kanyang Kuya Huafo, agad nagbihis ito at sinabi, malaking tulong talaga ang pagkakaroon ng nakababatang kapatid na gumagawa ng himala, na isang manggagamot sa mga kasong ganito, maraming salamat. Bahagyang yumuko ang ating bida, at itinapat ang mukha niya sa kanyang Kuya Huafo, ngumisi ito ng mapang-asar, at sinabi, wow ha, ang kapatid ko na minsan sinabi sa aking na huminto ako sa medisina, ang laki na yata ng pinagbago.
Tila naman napahiya ang kanyang kuya Huafo, at sinabi, hindi ba't oras na upang kalimutan na ang usapin yon ngayon? Napatingin si Cao Cao sa dalawang magkapatid na nagbibiruan, matapos ay napangiti ito, at natutuwa na sinabi sa kanyang isipan, matibay ang ugnayan ng magkapatid na ito, may panahon din na ganyan ang mga kapatid ko. Note, si Cao Cao ay may mga nakababatang kapatid na lalaki na nagngangalang Cao De, Cao Bin, at Cao Yu. Matapos ay pumikit ito na tila ba dinama sa kanyang isipan ang masayang tagpo ng nagbibiruan silang magkakapatid. At sinabi, kapag naayos na ang dilaw na turban, ang dapat ay puntahan ko sila, upang makita ko sila. Note, kagandahang loob na pangalan ni Cao De, ay kasalukuyan naninirahan sa Lanya, Zhushou kasama si Cao Song, upang makatakas sa kaguluhan sa estado ng Luoyang. Matapos ay sinabi ni Cao Cao kay Huafo, kung gayon ay alagaan mo ang iyong kalusugan. Tila naman nagtataka na sinabi ni Huafo, mag-iingat ka rin sana. Matapos ay sinabi ni Cao Cao sa ating bida, siya nga pala, Wanhua, may nais akong sabihin sa iyo. Kaya sundan mo ako, naglakad ang ating bida at si Cao Cao, palabas mula sa silid. Sinabi ng ating bida, kay Cao Cao, gaano ba kahalaga ang sasabihin mo at kinailangan pa natin pumunta sa ibang lugar? Sinabi ni Cao Cao, may pagkapribado ang ating pag-uusapan, kaya mas mabuti na tayong dalawa lang ang mag-usap. Nang matapat sila sa isang silid, tinulak ni Cao Cao ang pintuan, matapos ay humakbang ang dalawa papasok sa loob. Naupo ang dalawa sa pagitan ng lamesa, nang makaupo si Cao Cao, sinabi nito, wala namang gaano. Matapos ay tumingin ito ng seryoso sa ating bida, at sinabi, namatay na si Dong Zhuo. Sabay pasok sa kanyang isipan ng isang bangkay na napapaligiran ng apoy. Note, sa ikalawang taon ng Chuping, noon ika-23 ng Abril ng kalendaryong lunar, pinatay ni Lubo, si Dong Zhuo. Naglagay sila ng mitsa sa kanyang tiyan at sinunog ito, tumagas ang langis at nasunog ang kanyang katawan ng ilang araw. Bahagyang napapikit ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, bakit ba niya, sinasabi na parang pumapatay lang ng manok ng kapitbahay? Muling sinabi ni Cao Cao, maniniwala ka ba, na may isang halimaw ang namatay sa kamay ng isa pang halimaw? Note, mga tala ng kasaysayan, si Lubo, ay nagkaroon ng relasyon sa isang babaeng alipin na lingkod ni Dong Zhuo, at nang malaman ito ni Wang Yun, hinikayat niya si Lubo, na sumali sa planong pagpatay kay Dong Zhuo. At sa nobela, ginamit ni Wang Yun, ang kanyang ampon na anak na babae, si Diao Chan, upang lumikha ng alitan sa pagitan ni Dong Zhuo at Lubo. At sa anumang kaso, totoo na pinatay ni Lubo, si Dong Zhuo, dahil sa isang babae. Sinabi ng ating bida, sa huli, yun din ang nangyari. Sinabi ni Cao Cao, isang halimaw ang aalis, at isa pang halimaw ang papalit dito, ano na kaya ang mangyayari sa maharlikang hukuman ngayon? Tumingin ang ating bida at sinabi, hindi ako sigurado kung sa tingin ko, ay hindi angkop si Lubo, na makasama ang kanyang kamahalan. Note, sa pagkamatay ni Dong Zhuo, pagkalipas ng 60 araw, bumagsak ang rehimen ni Wang Yu, at sina Li Ju, Guoxi, ang nagkontrol sa emperador, si Lubo, na natalo na mga labi ni Dong Zhuo, ay nagsimulang maglakbay. Sinabi ni Cao Cao, sa tingin mo ba mapapalaya si Lubo? Napatungo ang ating bida at matama nag-isip, at sinabi, siya ang pumatay sa dalawa, sa kanyang ama at ang kinagisna niyang ama, ang nag-aalaga, at isa siyang mahusay na eskrimador, ngunit kung walang birtod, hindi siya karapat-dapat maging pinuno, at kung mangyari man yun, hindi ba dapat tayong mag-alala na ang halimaw ay maggagala-gala, at maghahanap ng lugar na matitirahan? Humalukip-kip si Cao Cao, at bahagyang nakasimangot na sinabi, sabihin na nating na ganoon ang mangyayari, dapat din ba tayong mag-alala kay Lubo? Napangiti ang ating bida nang nakatingin kay Cao Cao, at sinabi sa kanyang isipan, ikaw ang sumaksak sa likod ni Lubo, at may kasalanan ka rin, kung alam mo lang. Note, sa ikalawang digmaan sa Zhushou noong 194, si Lubo, sa tulong ng kanyang mga kakampi, ay bumaling laban kay Cao Cao. Tumingin ito sa ating bida, matapos ay sinabi, ngunit nakikita mo, nandito ka nga ba talaga para sa kapatid mo? Natigilan ang ating bida, napatitig ito kay Cao Cao nang may pagtataka, matapos ay sinabi, nag-aalala ka ba na naparito ako para gamutin ang mga dilaw na turban,
o kaya naman ay ang mga itim na tulisan sa bundok, hindi ko yun itatanggi. Natigilan si Cao Cao matapos ay lumingon ito sa kanyang paligid. Muling sinabi ng ating bida, hindi ba ginagamot ang mga tao ng walang diskriminasyon, sa mga natitira na mga dilaw na turban rebellion, sabay lumingali nga ito. Na tila ba sa kanyang paningin ay nasa paligid niya ang mga pasyenteng dilaw na turban rebellion, muling sinabi ng ating bida, kaya nga ako nagmamadali pumunta rito, at hindi ko kayang gawin yon. Ngunit, sa isang sitwasyon na kailangan ko silang gamutin hindi ako mamimili, sabay tinapagtapik ng ating bida ang kanyang dibdib, na bahagyang galit, at muling sinabi, at para sa akin, lahat sila ay kapwa ko tao. Ngunit kung dumating man ang sitwasyon na kung saan ay kailangan ko silang gamutin, hindi ako mamimili, at dahil para sa akin, kapwa tao rin sila. Mula sa labas ng silid hindi nila namalaya na may dumating na tao, at bahagyang narinig nito ang kanilang pinag-uusapan, at sinabi nito sa kanyang isipan, ano daw, mga tao. Matapos ay napangisi ito, at sinabi muli sa kanyang isipan, mga tao na may 100 apelyido. At hindi ba yon ang pariralang nabanggit sa anunsyo sa libro ng dokumento ng Prinsipe ng Kang? Note, ang aklat ng mga dokumento ay isa sa mga pangunahing teksto sa 4 na aklat at 5 klasiko ng Confucianismo. Ang seksyon ng anunsyo sa Prinsipe ng Kangs ay naglalaman ng mahalagang talaan tungkol sa politika at etika ng dinastiyang Zhou, kasama rito ang linyang kung kailan ang mga tao ay naliwanagan at matalino, lahat ng mga bansa ay magkakasamang mabubuhay ng may pagkakaisa. Matapos ay bahagyang ngumiti ng mapakla ang ating bida at sinabi, kay Cao Cao, kaya hang nim. Ang lahat ay pasyente para sa akin, at habang nakahalukip-kip si Cao Cao, inis nitong sinabi, wala ka talagang pinagbago kahit kaunti. Kung gayon, dapat ko bang sabihin sa'yo, na nakakagaan ito ng loob, sabay ngumisi ng bahagya. Natigilan ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, ano daw, ginhawa. Di nito namalaya na pumasok na ang taong dumating kanina. Matapos ay sinabi ni Cao Cao, sa taong dumating mula sa likod ng ating bida, maligayang pagdating, Wenro, lumingon ang ating bida mula sa kanyang likuran, at tinignan ang taong dumating, yumuko ang lalaking tinawag na Wenro, upang magbigay galang, at sinabi, tiyak na, ang kadahilanan na tinutukoy mo ang mga karaniwan tao bilang mga tao, at natitiyak ko na isa kang taong may dakilang kabutihan. Siya ay si Zhan Yu, ang tagapayo ni Cao Cao, kilala sa pangalan Wenro. Bahagyang natigilan ang ating bida, nang makita ang lalaki, at lumabas sa kanyang bibig na sinabi, kahon ng pananghalian Ajushi. Nagtataka na sinabi ni Wenro, ano kamo, kahon ng pananghalian, ano ang ibig mong sabihin? Note, bago naging duke ng Wei si Cao Cao, nagpadala siya ng isang walang laman na kahon ng pananghalian sa kanyang dating malapit na tagapayo na si Shuyo, na nagmumungkahi na siya, ay itinuturing na walang silbi, sa pag-alis nito, nagpakamatay si Zhan Yu. Mga antasayo ni Pei Songji, aklat ng huling han ni Fan Ye, dahil wala nang nakikitang silbi ang Chancellor sa paggamit sa akin, ano pa ang dahilan para mabuhay pa ako? Si Zhan Yu, ay 49 na taon gulang lamang nang siya ay mamatay. Matapos ay matalas na tumingin kay Cao Cao, ang ating bida, sabay sabi, sinusubukan mo ba ako? Sinabi ni Cao Cao, hindi naman, ang ibig kong sabihin, ay sumusunod lang ako sa payo ng aking estratehiya. Matapos ay yumuko si Wenro, at sinabi, patawarin mo ako sa aking kabastusan, Assistant Imperial Censorate, pinupuri ka talaga ng administrator, at hindi ko lang maiwasan na nais kitang makita ng personal. Bahagyang umirap si Cao Cao, at tila ba nag-alis ito ng bar sa lalamunan, sabay sabi, ahem, muling sinabi ni Wenro, at hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili, ako si Zhan Yu, isang mapagkumbabang ministro ng digmaan sa ilalim ng administrador sa anumang paraan na posible. Yumuko din ang ating bida, at sinabi, ikinagagalak kung makilala ka, ako si Hua Fu, at sisiguraduhin kung mababayaran ko ang utang na ito. Sabay sulyap nito kay Cao Cao, na matalim pa rin ang tingin, nagpatay mali siya naman si Cao Cao, at iniba ang direksyon ng kanyang tingin. Sabay sabi, sa tingin ko, ay hindi mo naman kailangan pang pumunta ng ganito kalayo. Sinabi ng ating bida, kung gayon, ipinapalagay mo ba na formal na hiniling ng administrador ng Dong Commandery, ang aking suporta?
At kasama ang ganap na kaligtasan sa sakit na nagpapahintulot sa akin na gamutin ang sinumang naisin ko nang walang anumang kahihinatnan. Agad na sumagot si Wenro, at sinabi, oo, sinabi ng ating bida, kung gayon, pakiayos ang mga supply dito, dapat ay kayang-kaya ang humigit kumulang 100,000 katao, at ang pasilidad ng medical ay dapat laging malapit sa naatasan na sentro na lugar, at dapat mong tiyakin na walang nakakaalam kung sino ang nagdala, at ang pinakamahalagang bagay. Habang ginagamot, ay walang dapat payag ang lumapit. Tila naman kinabahan si Wenro, sabay sinabi, naintindihan ko, at gagawin ko yan. Sinabi ni Cao Cao, habang nakahalukip-kip ito, mukhang mas marami kang nakain kaysa sa kaya mo nang nguyain, Ministro Zon. Bahagyan napalingon ang ating bida, ngumiti naman si Wenro, at sinabi, handa na ako para dito. Napapikit ito at muling sinabi, pinag-iisipan ko pa rin kung paano ako hihingi ng tawad sa Assistant Imperial Censorate, at sa palagay ko ito ay maliit na halaga na dapat kong bayaran. Nagtataka naman ang ating bida, natigilan ito at sinabi sa kanyang isipan, ano? Ano daw hihingi siya ng tawad? Sinabi ni Cao Cao, mabuti naman, ay hindi pa tapos ang lahat, kung gayon ay kumain na muna tayo ng sabay-sabay. Sabay tayo nito habang inilapat ang dalawang kamay sa lamesa. Maya-maya ay may lalaking humahangos, agad tinawag si Cao Cao, at sinabi ng pasigaw, Administrador. Mayroon po tayong malaking problema, agad napalingon ang tatlo, sa direksyon ng lalaki. Matapos ay muling sinabi, si Gobernador Liu Dai, pumanaw po habang nasa labanan. Agad na bigla ang tatlo, sinabi ni Cao Cao, bakit? Pumunta ba siya sa Guangzhou? Sinabi ng lalaking bagong dating, sinusubukan po siyang tigilan ni General Baozin, ngunit hindi po ito nagpapigil. Napaisip ang ating bida, habang nakikinig, agad humakbang palabas ang lalaki, sumunod si Wenro, at Cao Cao. Bago lumabas si Cao Cao, sinabi sa ating bida, paumanhin Wenhua, siguro dapat ay sa susunod na lang ang pagsusuri. Natigilan ang ating bida, matapos ay tinawag nito si Wenro, na palabas na rin, at sinabi, Ministro Zon. Tumigil sa paghakbang si Wenro, at sinabi, ano yun, Assistant Imperial Censorate? Seryosong sinabi, ng ating bida, konsultahin mo ito ng mabuti kay Master Chen, at dapat ay mayroon siyang sagot. Agad na yumuko si Wenro at sinabi, salamat po sa pagbabahagi ng inyong saloobin. Matapos ay mabilis lumisan ang tatlo, natitigilan at tinanaw ito ng ating bida. At sinabi sa isipan, hindi ko ito mapigilan, inihanda ko ang lahat para magamot ang mga pasyente ayon sa nais ko, kaya tatayo na lang ako at panunuurin ang mga taong namamatay, kailangan kong nagpadala ng mensahe sa Qiao County, sabay kuyom ng kamao nito. Matapos ay pumasok sa kanyang isipan ang sinabi ni Wenro. Sa palagay ko ito ay isang maliit na halaga na dapat kong bayaran. Matapos ay sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, medyo nakakabahala sa akin ang sinabi ni Zhang Yu, ngunit sa ngayon, kailangan ko ng mga suportang medikal, sa oras na dumating ang aking mga disipulo. Sabay pasok sa kanyang isipan si Wu at si Bian na nakatanggap ng liham. Magsisimula na ang buong sukat ng operasyon ng pagliligtas. Note, kinokontrol ni Cao Cao ang Yanzhou gamit ang estratehiyang plano ni Chen Gong sa paglipas ng mga araw. Sinabi ng ating bida sa kanyang mga disipulo, magsipaghanda kayong lahat, mahigit 1,000,000 tao ang lalaban, ang hindi pagpapansin kahit sa pinakamaliit na pasa o impeksyon ay maaaring magdulot ng mahigit 10,000 buhay. Agad na tumugon ang kanyang tatlong disipulo, note, si Cao Cao, kasama ang Chancellor ng Jibei, ay hinarap ni Baozin, at ang hukbo ng dilaw na turban. Ang ating bida, ginamot nito at ang mga pasyenteng may kapansanan kahit na kaibigan o kaaway. Habang tarantang nag-utos ang ating bida sa kanyang mga disipulo, namatay sa labanan ang Chancellor ng Jibei na si Baozin. Kasabay sa pagbagsak ng malakas na ulan, ang pagdalamhati ni Cao Cao, dahil hindi man lang mahanap ang bangkay, labis na nagluksa si Cao Cao, at umukit ng estatwa ni Baozin, nagawa sa kahoy upang maibigay ang maayos na libing gaya ng ginawa ng mga huling Han. Sinabi ng ating bida, sa kanyang isipan, kahit pa pinayagan ito ni Cao Hong, kailangan mo pa rin magpanatili ng gulo ng hindi kinakailangan. Note, upang maiwasan ang anumang potensyal ng kontrobersya,
ang ating bida na si Huafu, ay naging mas maingat. Habang nakatayo ang ating bida at si Wu sa harapang ng nagniningas na apoy, sinunog nito ang mga tila ba ebidensya na meron sila. Maya-maya pa ay naglakad si Wenro malapit sa kanilang sinusunog, hindi sila nakita nito. At habang bitbit ang mga sako, napansin ng ating bida na pumasok si Wenro sa klinika ng ating bida kung saan nandoon ang mga iba't ibang mga pasyente. Hinawi ni Wenro ang pintuan, at marahan itong tumingin. Tumayo ito at tinignan lahat ng pasyente na kasalukuyan ginagamot ni Bian-a at Sarah. Tila ba ito ay nag-alis ng bar sa lalamunan, at sinabi, "Ahem." Napalingon ng may pagtataka si Bian-a at Sarah. Maging ang mga pasyente sabay sinabi, "Ang lahat ay makinig." Napaisip ang ating bida, sabay pasok muli, ang sinabi ni Wenro sa kanyang isipan, na sinabi, "Kung iisipin ako ang dapat ang humingi ng tawad sa Assistant Imperial Censorate." Lumalim ang pag-iisip ng ating bida, sabay sabi sa kanyang isipan, "Kung gayon, iyon ang ibig niyang sabihin." Muling sinabi ni Wenro, nang seryoso, "Alam na namin, na kayo ang mga dilaw na turban." Sabay kuyom ng mga kamao nito, na tila ba may lihim itong galit. Pumasok sa loob ng klinikang kubol si Wenro, at humarap sa mga pasyente nandoon, matapos ay tila ba ito ay nag-alis ng bar sa lalamunan, bago ang nais nitong sabihin, inilagay ang nakakuyom na kamay sa bibig nito at sinabi, "Ahem." Ang lahat ay makinig, sabay kuyom ng kamao nito, at muling sinabi, "Alam namin kayo ang mga dilaw na turban." Natigilan at nagulat ang mga pasyente sa kanyang harapan. Muling sinabi ni Wenro ng seryoso, "At alam nyo na mabigat na krimen ng pangangahas na suwayin ng pamilya ng imperyo, at nararapat lamang na parusahan kayo ng pinakamatinding parusa." Galit na nagsigawan ang mga pasyente, na pangkat ng mga dilaw na turban, pasigaw na nagmura ang isa, sabay sabi, "Putik." Sigaw naman ng isa, "Dapat ay hinayaan mo na lang kaming mamatay noon, bakit mo pa kami iniligtas?" Sinabi naman ng isa pang lalaki, "Ibig bang sabihin niyan ay inililigtas lang tayo, upang parusahan lang tayo, napakabastos." Napatingin si Bian-a, at sinabi, "Nakakaabala ito." Napahawak naman si Sarah sa braso ni Bian-a, na tila pa kinakabahan at sinabi, "Dapat nating silang pigilan." Sinabi naman ni Wenro ng seryoso sa mga pasyente, "Kung binalak ko sana kayong parusahan, ipapanatili sana namin ang buhay mo na parang sinulid, at kalat ka rin ka papunta sa Chang'an, at ginamot pa namin kayo ng maayos, iniligtas namin kayo dahil may mga dahilan para mabuhay kayo, at naintindihan namin ang nararamdaman nyo. Kaya sa sobrang dami ng tiwali, kaya ang dapat nyong isipin ay magpakatatag at lumaban." Mula sa labas ng kubol, naririnig ng ating bida ang sinasabi ni Wenro, at tila ba napaisip ito. Muling sinabi ni Wenro, "Tumingin kayo sa paligid nyo, may mga estratehiya ba o general dito? Hindi ba't magsasaka lang ang nawalang ng lupa sa ating paggala-gala?" Sabay senyas ng kamay nito, habang natitigilan si Bian-a at Sarah, maging ang mga pasyente. At malakas nitong sinabi, "Sino sa tingin nyo ang nagpapahirap sa bansang ito? Mga traidor na tulad ni Dong Zhuo, at hindi mga mangmang na magsasaka na katulad nyo." Habang napaangga nga ang mga pasyente, kumuyam ang kamao nito, at pasigaw muling sinabi ni Wenro, "At pagtataniman ka ni Administrador Cao Cao, ng mga buto at aanihin ang mga pananim sa lupang ito ng Yanzhou. At ngayon ay bibigyan ka ng pagpipilian na bumalik sa iyong orihinal na posisyon, kahit na nakagawa ka ng mabigat na krimen ng pagtataksil, at sana ay naintindihan ninyo lahat ngayon, kung bakit napakahalaga ito sa buhay nyo." Kumunat ang noo ng ating bida, nagdikit ang mga kilay nito, sa sinasabi ni Wenro. Umingay ang mga bulungan sa loob ng kubol, habang nakatayo pa rin sa labas ng pinto ang ating bida at si Wu. Matapos ay agad tumalikod ito at inis na humakbang, agad na sinabi ni Wu, "Master, sa tingin ko po ay hindi ito tama." Sinabi ng ating bida, "At ano ba ang hindi tama doon?" Nagrebelde sila, at tingin nila ay walang mawawala, wala nang mapupuntahan, at handang pumatay at mamatay kung kinakailangan. Sabay mabilis na humakbang ito na sinundan ni Wu, habang maririnig ang malakas na sigaw sa loob ng kubol, at sinabi, "Mabuhay si Cao Cao." "Mabuhay si Cao Cao," muling sinabi ng ating bida kay Wu, "sinasabi nila na handa nila na tanggapin ang mga taong yon, wala na ako dahilan para makaabala pa." Agad naman nagtataka si Wu, huminto ang ating bida,
Humalukip-kip ito at nakasimangot na sinabi, ngunit kahit na ganoon, medyo nakakalintik pa rin isipin na parang ginagamit na naman nila tayo. Kabado na natigilan si Wuwo sa nakikitang inis ng ating bida. Maya-maya pa ay lumabas ng kubol si Wenro, ngunit agad na nagulat ito, at kinabahan nang makita niya ang ating bida, at si Wuwo, at sabay sinabi, "Ha?" Assistant Imperial Sense Orate, nakahalukip-kip ang ating bida na nakatingin ito kay Wenro, napalingon naman si Wuwo. Takot na sinabi ni Wenro, "Narinig mo ba ang mga yun?" Tukoy nito sa sinasabi niya kanina. Umismid ang ating bida, at inis na sinabi, "Natitiyak ko naman na maririnig ko ang boses, nang ganoon kalakas, kahit ayaw mo ito na marinig ko." Sabay pasok sa isipan ng ating bida, ang kanyang mga sinabi. "Nag-aalala ka ba na kaya ako pumunta rito para gamutin ko ang dilaw na turban o ang mga itim na tulisan sa bundok? At pinag-iisipan ko pa rin kung paano ako hihingi ng tawad sa Assistant Imperial Sense Orate, at sa palagay ko ay maliit na halaga lang yon na kailangan kong bayaran." Matapos ay tumingin ang ating bida, at sinabi, mukhang plinano na ito ng administrador at tagapayo sa simula pa lang ng una. Agad na yumuko si Wenro, at sinabi, "Hindi na ako makakatanggi ng anuman kadahilanan, at taos-puso akong humihingi ng paumanhin Assistant Imperial Sense Orate." Bahagyang lumapit ang ating bida kay Wenro, at sinabi, "Kalimutan mo na yon, may itatanong lang ako sayo na isang bagay." Kabado na sinabi ni Wenro, "Sige po, ano ba ang iyong itatanong?" Seryosong sinabi ng ating bida, "Katulad na sinabi mo, kung marinig ito ni Yuan Shao, o ng iba pa, maaaring mapanganib ito. Si Cao Hang, hindi ko masasabi na malaya ang mga ganoong bagay, kaya parang kailangan mo sabihin yun para sa kanya. May dahilan ba talaga para mabigo ka sa mga nangyayaring ito?" Natigilan si Wenro, napatingin ito sa ating bida, at sinabi, gaya nga ng sinabi ng administrador, kapag kaharap mo talaga ito ay tila hinuhubaran ka. Sinabi ng ating bida, huwag na nating pag-usapan ang mga walang kwentang bagay, diretsuhin mo na kung ano ang pinapanto mo. Natigilan si Wenro, bahagyang yumuko ito at sinabi, dahil ito kay Master Chen. Bahagyang nagtaka ang ating bida at sinabi, si Master Gang Tai. Note, kilala rin sa pangalan, Cheng Gang, sinabi ni Wenro, nang umalis ako sa Yingchuan at dumating sa Jizhao, tinanggap ni Yuan Shao, ang pamilyang Zan, bilang isang pinarangalang panauhin, ngunit napagpasyahan ko na hindi kailanman makakagawa si Yuan Shao, ng anuman ang dakilang kahusayan, kaya pinili kong sundin si Administrador Cao. Sabay pasok sa alaala ni Wenro, nang umalis ito sa palasyo ni Yuan Shao. Note, ipinaalam ni Zan Yun, na maaaring malapit ng lamunin ng digmaan ng kanyang bayan, ang Yingchuan, at dahil dito ay hiniling niya sa lahat na umalis sa Yingchuan, ngunit walang nakinig, nang magpadala si Han Fu, ng mga kabalyeriya, sinabi ni na Zan Yu, Zan Chen, at iba pa ay nakarating sa Jizhao, at doon pinatalsik ni Yuan Shao si Han Fu, at tinanggap ang pamilyang Zan, bilang mga panauhin. Bagamat sinabi ni Zan Yu, Jinping at Guo Tu, ay hinirang ni Yuan Shao, si Zan Yu mismo ay hindi isa sa mga nasasakupan ni Yuan Shao, na may anota sayon sa komentaryo sa talambuhay ni Zhang Yao sa Aklat ng Huling Han. Ngunit si Master Chen, ay naroon na sa panig ng administrador, at kahit ako ay nakita ko na siya ay tunay na isang pambihirang tao. At kahit sinabihan mo akong kumonsulta kay Master Chen, maiisip mo akong gaano sa kataas at karespe-respeto. Napatingin ang ating bida, tila ba ito ay nag-isip. Matapos ay muling sinabi ni Wenro, at nang ibigay ni Master Chen, ang kontrol sa administrador, napahiya ako bilang ministro ng digmaan. Sinabi ng ating bida, kaya mo ba ginawa yon dahil akala mo may kailangan na dapat gawin? Sinabi ni Wenro, humihingi ako ng paumanhin sa pagpapakita ko ng hindi kanais-nais na panig ko. Sinabi ng ating bida, hindi naman masama sa pakiramdam na makita ko ang makataong panig mo. Napatingin si Wenro sa ating bida na tila ba nabigla, at sinabi, patawad. Sinabi ng ating bida, na tila nag-aapoy sa inis habang nakahalukip-kip, kung maliit na dahilan lang yan, handa na akong bigyan ka ng panibagong kapatawaran, ngunit may sapat kang dahilan para gawin yun, at hindi ko nga maintindihan ang ganyang klaseng kasakiman ng tao ako na siguro ang pinakamaliit, at higit sa lahat, na iligtas mo ang mga taong walang mapupuntahan, kaya tawagin na lang natin itong pantay.
Tila ba kinabahan si Wenro sa takot, at sinabi, "Ha, ano ka mo? Kung gayon ba ikaw na ang magsasabi sa mga tao simula ngayon?" Sabay itinaas ng ating bida ang kamay niya upang ihinto ang sinasabi ni Wenro. At sinabi, "Tama na, hindi na trabaho ng isang manggagamot ang pang-iinis sa mga tao. Ang mabuti pa, itigil na natin ang mga formalidad mula ngayon, at hindi nga tayo bahagi ng iisang organisasyon, at maging ang mga formal na bagay, medyo nakakailang lang talaga ang maging Assistant Imperial Censore." Sabay ngiti nito at nilahad ang kamay, at muling sinabi, "Ikaw at ako ay ipinanganak sa parehong taon, ang ika-6 na taon ng Yangtze, tingnan mo ang taon ng itim na kuneho na, taon 163. Note, ang Yangtze ay ang pangalan ng ika-6 na panahon ni Emperador Wan ng Huling Han, Hulyo taong 158 hanggang Hulyo taong 167. Muling sinabi ng ating bida, "Kaya gawin na lang natin casual ang mga bagay-bagay." Agad na pangiti si Wenro, sabay sabi, "Ganoon ba?" Matapos ay tumalikod ang ating bida na upo ito na tila ba may hinalungkat sa mga sako, at sinabi, "Sige, ang mabuti pa ay iwanan na natin ito dito." Natigilan si Wenro. Matapos ay binitiwan ng ating bida ang hawak na sako na nakatali sa lupa, at sinabi, "Dito na lang siya." Maya-maya, ay tinawag ito ng ating bida, "Hoy, Zanyu." Isenenyes ng ating bida ang daliri nito sa lupa, at sinabi, "Sunugin mo dito mismo ang natitirang bandana ng mga dilaw na turban." Agad nagtaka si Wenro, sabay sabi, "Ano?" Sa paglipas ng mga araw, kinuha ni Cao Cao ang hukbo ng mga dilaw na turban ng Quizhou at ginawa silang mamamayan ng Yanzhou, at dahil dito, nilalayo niyang palakasin ang kanyang hukbo, at patatagin ang rehiyon ng sabay-sabay, talambuhay ni Mao Jia. Pinili ni Cao Cao, ang mga binata mula sa hukbong dilaw na turban at bumuo ng isang hukbo na may 300,000 katao, na tinawag itong mga sundalo ng Quizhou. At hinirang ni Yuan Shao si Cao Cao bilang gobernador ng Yanzhou. Habang hawak ni Cao Cao ang liham, sinabi niya, "Sige, salamat, nakakainis kang bastos ka." Note, ang posisyon na nasa ibang bansa ng probinsya, ang gobernador panlalawigan ay isang mataas na ranggong posisyon sa gobyerno para sa buong probinsya sa ibang bansa, at hindi tulad ng administrador, na hindi maaaring magpagalaw ng mga puwersang militar ng walang utos ng imperyo. Ang gobernador panlalawigan ay may awtoridad militar, na nagbibigay sa kanila ng mas malaking kapangyarihan. Ang posisyon ng gobernador at administrador ay kadalasan mapagpapalit noong panahon ng dinastiyang Han, na maaaring nakalilito. Ngunit sa kasong ito, ang opisyal na posisyon ni Cao Cao ay ang gobernador ng Yanzhou. Ang paglipat mula sa isang administrador patungo sa isang gobernador. Habang hawak ni Cao Cao ang baso ng alak, itinaas ito at sinabi, "Ang lahat ay itaas ang inyong mga baso." Nakangiti ito at pasigaw muling sinabi, "Dahil sa pagsisikap ng lahat, nagawa nating ipanatag ang Yanzhou, nagsikap kayong lahat." Sabay-sabay nagtaas ng baso may lamang alak ang lahat. Lumingon ang ating bida na nasa isang tabi, habang hawak ang baso ng alak at nakangiti nitong sinabi sa kanyang isipan, "Ngayon ay naayos na ang sitwasyon, kailangan ko nang tumakas kaagad." Handa na ito para tumakas sana, nang bigla siyang lapitan ni Cao Cao, at sinabi, "Salamat Wenhua, ang balita ko dahil sa iyo kaya madali namin napasuko ang mga bihag." Bahagyang nagulat ang ating bida, dahil sa patakas na nga ito, at sinabi, "Hahaha, pakiusap, huwag mo nang sabihin yan." Bahagyang ngumiti si Cao Cao, at sinabi, "Medyo malaki at masasabi kong malaki ang gantimpala." Sabay dukot ni Cao Cao, sa bulsa sa loob ng tapat ng dibdib, matapos ay inilabas ang nakabilot sa sedang pula, at sinabi, "Ngunit sana ay tanggapin mo ito. Ito ang utos ng imperyo mula sa kanyang kamahalan na humirang sa iyo bilang gobernador ng Dong Commandery." Napamulagat ang mata ng ating bida ng may halong pagtataka, matapos ay sinabi sa kanyang isipan, "Ha? Ano, isang utos ng imperyo?" Inilabas ni Cao Cao sa kanyang bulsa sa tapat ng dibdib ang isang nakabilot na sedang pula, at sinabi, "Ngunit tanggapin mo ito. Ito ay isang utos ng imperyo mula sa kamahalan na humirang sa iyo bilang gobernador ng Dong Commandery." Napamulagat ang ating bida, sabay sabi sa kanyang isipan, "Isang utos mula sa imperyo." Nilahad niya ang kanyang kamay upang ito ay tanggapin. Yumuko ang ating bida, at sinabi, "Ang kanyang kamahalan,
ang kanyang biyaya ay walang kapantay. Sabay sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, na ihanda na niya ang lahat ng ito, sa gitna ng kaguluhan na ito. Napangisi si Cao Cao, sabay himas ng kanyang chin, at sinabi, maganda itong pang-ehersisyo, para sa Wex iyan, ngunit hindi ito para sa iyo, kaya bibigyan kita ng pabor. Napangisi ang ating bida, sabay tingin sa ibang direksyon. Sabay sabi, kung gayon, pakiusap umalis ka na Ginoong Bayan D. Agad namilog ang mata ni Cao Cao, nang may halong pagtataka. Note, si Biang Rang, na may kilalang pangalan na Wen Li, ay isang kilalang tao mula sa county ng Juni, pamunuan ng Chenliu, Yanzhou, kilala siya sa kanyang integridad at matuwid na pagkatao. Prank pa siyang magsalita ng may prank ka na mukha at hindi kailanman natutuwa, kapag ito ay sumusobra sa kanyang pagkaprangka. Agad itinaas ni Cao Cao, ang dalawang kamay ng pagtanggi at sinabi, teka lang. Sa totoo lang, hindi naman maganda ang relasyon namin ni Wen Li, subalit wala rin naman talaga akong balak makipag-away sa kanya. Isinilid ng ating bida, ang nakabilot na sedang pula sa bulsa sa tapat ng dibdib, at sinabi, kung sakali man, hayaan mo na sabihin ko ito sa iyo, kakausapin ko mismo si Master Bayan upang maayos ang lahat. Note, nang si Cao Cao, na naging gobernador ng Yanzhou, minsan nasaktan ni Biang Rang, si Cao Cao, gamit ang mga prangkang salita. Dahil dito, ipinapatay at pinauwi ni Cao Cao, si Biang Rang, sa kanyang pamilya. Ang pag-uusap na ito ay nagaganap bago pa man hayagan pinuna ni Biang Rang, si Cao Cao. Tumingin ang ating bida, at mat-ama nag-isip, at sinabi sa kanyang isipan, kailangan kong bawasan ng posibilidad na si Chen Gang, ang magdadala kay Lubu, sa sitwasyon, at dapat malutas ang isyong ito, bago maganap ang massacre sa Zhuzhou. Note, minsan ay sinabi ni Lubu, asawa ni Ginang Yan, na tinatreto ni Cao Cao, si Chen Gang, isang mahalagang anak, ngunit iniwan pa rin siya ni Chen Gang. Ngunit ang anota-sayon ay nakasaad lamang, si Chen Gang, ay may kainahinalang mga anota-sayon sa talambuhay ni Lubu, sa Chronicles of the Clans of Wei. Bagamat karaniwan pinaniniwalaan dahilan ng massacre, sa Zhuzhou, iginiit ng ilang iskolar ng Italya ang sanhi ng pagbitay kay Biang Rang, sa ginawang aklat sa huling buhay ng Han at talambuhay ni Biang Rang, komprehensibong salamin sa tulong ng pamamahala sa ika-61 na balumbon. Sinabi ng ating bida, hindi dapat inaalala ng isang gobernador ng probinsya ang mga ganoong kaliit na bagay, hindi ba? Pinitik-pitik ni Cao Cao ang kanyang noo, at sinabi, sa palagay ko ay, hindi ka nagkakamali. Sinabi ng ating bida, may mas mahalaga, kung may iba ka pang dapat ikabahala sa Shangan. Tila naman nabigla si Cao Cao na patingin ito sa ating bida. Note, sa tulong ni Jianshu, papatay ni Lei Ju at Guoxi, si Wang Yun, at maaagaw ang kontrol ng emperador at naagaw ang kontrol sa emperador. Sinabi ni Cao Cao, isa pang halimaw kung paano kumapit sa emperador. Napatingin si Colonel Cao Ren, maging si Cao Hong, natigilan ang mga ito. Sinabi ng ating bida, nakatakas ang matandang halimaw na yon nang hindi nasaktan. Agad nagtangis ang ngipin ni Cao Cao, at inis na sinabi. Talagang ang nangyayari ang lahat, gaya ng sinabi mo. Note, tumakas si Lubu, mula sa Shangan, dala ang pugot na ulo ni Dong Zhuo. Sinabi muli ni Cao Cao, ito ay tunay na kahanga-hanga at hindi ka panipaniwala, hindi ka naman nagkamali kahit minsan, di ba? Sa hindi kalayuan sa ating bida, at Cao Cao, nakatingin si Wenro, na tila ba natitigilan. Agad nagtaas ng dalawang kamay ang ating bida, na tila ba itinanggi ang sinabi ni Cao Cao, at sinabi, ito ay nagkataon lamang, tama, nagkataon lang, at maaari rin akong magkamali bilang isang tao, sabay ngisi nito. Sinabi pa ni Cao Cao, paano sa tingin mo kikilos si Lubu? Lihim na nainis ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan putik naman, sabay sinabi, malamang pupunta siya kay Yuanshu, dahil nasa kanyang ulo ni Dong Zhuo, marahil iniisip niya na tatanggapin siya ni Yuanshu. Habang palapit naman si Wenro, at naririnig nito ang pinag-uusapan ng dalawa. Note, pinapanagot ni Dong Zhuo, si Yuanshu, sa kanilang pagkakasangkot sa koalisyon laban sa Dong Zhuo, at ang pamilyang Yuan, ay nilipol bilang parusa. Sinabi ng ating bida, na wala ni Yuanshu, si Sun Jian, dahil kay Liu Biao, kaya kakailanganin niya ng bagong general,
dahil nagtitipon din siya ng mga sundalo para sakupin ang Yanzhou, malamang nagagawin din ito ni Lu Bu. Nagtataka na sinabi ni Cao Cao, putik, ibig bang sabihin nito ay si Yuan Shu, ang namumuno kay Lu Bu? Sinabi ng ating bida, syempre hindi, dahil si Lu Bu ay hindi isang tao na sumusunod sa utos ng iba. Lumipas ang mga oras, sumapit ng hating gabi, patuloy ang mga kasiyahan, na maririnig ang masasayang halakhakan ng mga taong nag-uusap. Nasa isang sulok pa rin ang ating bida, bahagya lamang itong umiinom ng alak, malalim ang kanyang iniisip, sinabi niya sa kanyang isipan, kung nais kong pigilan ang pagtataksil ni Chenggang, mas makabubuting ako mismo ang makipag-usap sa kanya. Ngunit kung gagawin ko yun, natitiyak ko na baka paghinalaan nila ako. Ngunit sa ngayon, dapat ba akong maging panatag na tinanggal na si Bayan Rang? Matapos ay tila nagbilang ito sa daliri, at sinabi muli sa isipan, ngayon ay Hunyo taong 192 sa kalendaryong lunar, si Cao Song, ay papatayin simula pa laman ng unang taon sa pagpasok ng susunod na taon. Matapos ay napamulat ang kanyang mata, at muling sinabing, hala, teka nga. Hindi ba maaaring dalhin ko na lang siya rito para mas maunahan ko siya? Note, lumipat si Cao Song sa estado ng Lanya sa Zhuzhou upang takasan ang paniniil ni Dong Zhuo, at sa kaguluhan ng digmaan, kalaunan, lumipat siya sa Yanzhou, kung saan naroon si Cao Cao, at napatay. At maaari rin mapigilan sana ang pagsalakay sa Zhuzhou kung nailigtas sana si Cao Song nung una pa lang. Sabay pasok sa kanyang isipan si Cao Cao, marungis at napapaligiran ng mga apoy, mula na nagmula sa digmaan. Kung ganoon kailangan ko muna siyang kumbinsihin. Matapos ay lumingon-lingon ito at hinanap ng kanyang mata si Cao Cao, sabay sabi, nasaan kaya siya? Maya-maya pa, ayun nahanap ko siya, agad niyang nakita si Cao Cao. Kausap si Cao Hong. Sinabi ni Cao Hong, siya nga pala, kailan mo planong dalhin si Tio dito? Sinabi ni Cao Cao, hay, hindi naman ganoon kadali yun. Bahagya na natigilan ng ating bida nang marinig yun, habang papalapit ito sa dalawa. Napakamot ng ulo si Cao Cao, at muling sinabi, mukhang plano niyang manirahan sa estado ng Lanya, kitang-kita kung paano niya isinama ang mga nakababata kong kapatid at ang kayamanan ng pamilya. Hindi ba't halata naman? Sinabi ni Cao Hong, hindi na nakapagtataka na bibisita ka sa bahay ni Tio. Habang nakatayo at nakatingin ang ating bida, note, tiyuhin ni Cao Hong, si Cao Ding, na nagsilbing punong kalihim, bagamat walang malinaw na impormasyon tungkol sa mga kapatid ni Cao Hong, dahil sina Cao Hong at Cao Cao, ay ama sa pinsan ni Cao Hong, na pang-anim at ang tiyuhin niyang si Cao Ding, ay tiyak na tagapayo ni Cao Song. Ang pag-alam sa relasyon ng magpinsan ay palaging komplikadong usapin. Tumiim ang mga mata ng ating bida at sinabi sa kanyang isipan, pumunta ba si Cao Song sa kanyang pinsan para humingi ng kanlungan? Medyo sensitibo ang bagay na ito dahil usapin pampamilya ito. Note, ang estado ng Zhuzhou Lanya ay binubuo ng napakaraming prominenteng pamilya ng China Han na aristokratiko. Kaya naman isa itong mainam na lugar para manirahan ang mga retiradong matataas na opisyal, kabilang sa mga kilalang tao mula sa rehiyong ito ang pamilyang Zhug, na si Yang Liang, Wang Xiang at Xu Sheng. Sa ganitong sitwasyon, si Cao Ding ay nagretiro at ginugugol ang kanyang huling taon sa estado ng Lanya bilang pinuno ng kalihim. Agad sumingit sa usapan ng dalawa ang ating bida at sinabi, ngunit hindi ba't mas mainam para sa isang pamilya ang mamuhay ng magkakasama? Nabigla ang dalawa na palingon nito sa direksyon ng ating bida. Bahagyang ngumiti si Cao Cao, at sinabi sa ating bida, sa tingin mo ba ay nais kong tumira ng hiwalay sa kanya? Siyempre hindi, mas nais ko pang malapit siya sa akin, ngunit iginigiit niya na hindi siya magiging pabigat sa anak niya kaya ano ang gagawin ko? Tinawag ng ating bida si Cao Cao, at sinabi, Hong Nim, hindi mo ba naisip na baka atakihin siya ng mga kaaway? Tila naman nabigla si Cao Cao, sa sinabi ng ating bida, muling sinabi ng ating bida. Kung matutuklasan ni Yuan Shu, na mas mahirap ang digmaan kay Liu Biao, gaya ng inaasahan, malamang na itutuon niya ang kanyang pansin kay Yanzhou. At maaaring abala si Gang Sanzan, sa pakikipaglaban kay Yuan Shao, sa ngayon. Ngunit may posibilidad pa rin na makipag-alyansa siya kay Tao Quan, bukod pa dyan, ang iyong ama, ay may kaakit-akit na kayamanan. Hindi ba't maraming tao ang magtatangkang agawin siya?
Bahagyang umismed si Cao Cao, na tila ba nagkibit balikat, at sinabi, hindi naman sa hindi ko alam yan. Ngunit hindi ko nga makontrol ng maayos ang Yanzhou ngayon, kaya paano ko madadala si ama dito? Agad sinabi ng ating bida, kaya nga ito ang tamang panahon, dahil hindi mo pa lubos na nasisiguro ang iyong posisyon. At kung ako ang iyong magiging kaaway, ngayon na ang magandang panahon para kidnapin siya. Seryosong sinabi ng ating bida, tila naman nabigla si Cao Hong, itinaas nito ang dalawang kamay, na tila ba inaawat ang ating bida, at sinabi, huwag kang magsalita ng direkta, ngunit wala kami sa posisyon upang kumilos ng padalos-dalos, sinabi ng ating bida, syempre kailangan na nating kumilos kaagad. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, ang pagkabigo ni Lubosh, ay higit pa at hindi iyon sapat. At muling sinabi ng ating bida, gagawin mo ba ang parehong pagkakamali at pagsisisihan ang iyong buhay hanggang kamatayan? Agad na tinawag ni Cao Cao si Colonel Cao Ren, at sinabi, Zishao, agad na lumingon si Colonel Cao Ren, at sinabi, bakit? Note, Zishao kilala rin sa pangalan Cao Ren, sinabi ni Cao Cao, pumunta ka sa estado ng Lanya, bago sumikat ang araw. Agad na yumuko si Colonel Cao Ren, ng pagsan-ayon at sinabi, naintindihan ko. Sinabi ni Cao Cao, sa ating bida, tiyak na kakailanganin ko ang payo mo sa pagkakataon nito. Ngumiti ang ating bida at sinabi, salamat, maya-maya ay muling sinabi ni Cao Cao, ngunit, bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataon na ito, upang maging punong manggagamot ng hukom? Humalukip-kip ang ating bida, at sinabi, maaari ba huwag mo na akong simulan, nakalimutan mo na ba na kahit ang marquis ng nayon ng Fei, ay sumuko na rin dyan? Pupunta ako kahit kailan ko kailangan para masiyahan ako dyan. Tila ba napaisip si Cao Cao, at sinabi, lagi na lang napakahirap mong kuhanin. Sabay kuyom ng kamao ni Wenro, habang nakatayo malapit sa kanila. Sinabi ni Cao Hong, gaya ng naisip ko, mas magaling ka kaysa karamihan sa mga stratehiya. Natigilan naman si Wenro sa narinig, tila ba hindi ito nagustuhan. Sinabi naman ng ating bida kay Cao Hong, syempre mas magagaling ang ibang estratehiya kaysa sa akin, ano ba ang pinag-uusapan ninyo, bago ako dumating? Ngumiti ng hilaw si Cao Hong, at sinabi, wala naman kung ano-ano na lang ang mga naisipan ko. Sinabi ni Cao Cao, marahil ay dahil napakaliberal ng kanyang paraan ng pag-iisip. Sinabi ni Cao Hong, Hong Nim, ang ibig kong sabihin, ay sumasang-ayon ka rin ba, Master? Sinabi ni Cao Cao, ano ang ay tunuturing mong pinakamasamang posibleng resulta? Sinabi ng ating bida, ang pinakamasama ba? Ito ay pagsasanib puwersa ni Yuan Shu kay Gong Sonzan, at pagbihag sa nakatatanda, sabay ng laki ang mata ng dalawang magpinsan, natigilan ito, bahagyang ngumiti ang ating bida at muling sinabi, hindi niyo ba naiisip, na magiging makatotohanan ang impyernong yun? Sinabi ng ating bida, at ito'y ay ang pagsasanib puwersa ni Yuan Shu, kay Gong Sonzan, at ang pagdihag sa nakakatanda. Agad nagulat ang dalawa, si Cao Cao, at si Cao Hong, na pamulagat ang kanilang mga mata. Bahagyang ngumiti ang ating bida, at muling sinabi, hindi mo ba naiisip na magiging totoong impyernong yon? Sa pagkalipas ng 10 araw, si Hua Fo, ang panganay na kapatid ng ating bida, ay hinirang bilang administrador ng pamunuan ng Dong. Yumuko si Hua Fo, upang tanggapin ang kasulatan na nagtatalaga sa kanyang posisyon, na nakabalot sa sedang pula. At si Cao Ren, malugod na inimbitahan si Cao Song sa Yanzhou. Ngunit itinaas ni Cao Song, ang dalawang kamay ng pagtanggi, at sinabi na hindi pa ito ang tamang panahon. Agad lumapit si Colonel Cao Ren, sa ating bida upang humingi ng payo. Napahawak ang ating bida sa kanyang ulo na tila ba sumakit, nang magpaliwanag si Cao Ren, sa ating bida, sabay sinabi, Hay, naku po. Subalit nabigo ang ating bida, nabigyan ng solusyon si Colonel Cao Ren. At si Yuan Shao, nagwagi ito sa isang malaking tagumpay na laban kay Gong Sonzan, sa labanan sa Jiaqiao. Gayunpaman, binago ni Gong Sonzan ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtalo kay Cui Juya, kasama ang kanyang piling kabalyeriya, na nagpahaba sa digmaan. Maya-maya pa ay paulit-ulit na bamantong hininga ang ating bida. Pumikit ito at tumingala, at sinabi sa kanyang isipan, ano ba itong kalintikan na ginagawa ko, samantala?
Sa Jizhao, Wei Commanderia County, sa Yekeng. Habang nasa labas ng tarangkahan ng ating bida, sinabi ng utusan na nasa loob ng tanggapan at sinabi ng kanyang amo, sabihin mo nga ulit sino ang nandito. Matapos ay pinapasok ito sa loob ng tanggapan, yumuko ang ating bida, at sinabi, ang tagal na rin mula nung huli tayo nag-usap, naging maayos ka ba? Binisita ng ating bida si Yuan Shao, nakatayo ito at nakahalukip-kip, tila ba nagtataka kung bakit itong pumunta sa kanya. Maya-maya pa ay sinabi nito, ano ang dahilan mo, bakit ka naparito? Sinabi ng ating bida, naparito ako para kolektahin ang aking utang. Tila nagtaka si Yuan Shao, sabay sabi, ano, sabay pasok sa kanyang isipan nung huli silang nag-usap, habang nakasenyas ng design si Yuan Shao, napapikit ito, sabay sabi sa kanyang isipan, nauwi ako sa isang walang kwentang pangako dahil kay Aman. Maya-maya pa ay nagpahanda na ito sa hapagkainan ng putahe at alak. Habang nakaupo ang ating bida, sinabi nito kay Yuan Shao, nakakasakit ng ulo si Gong Sanzan, di ba? Sinabi ni Yuan Shao, marahil ay matatapos din ito sa lalong madaling panahon, at hindi dapat ito alalahanin ng isang manggagamot. Sinabi ng ating bida, ewan ko ba, baka may iba pang mas mahirap na sitwasyon. Pumikit si Yuan Shao, na tila ba mababakas sa kanyang mukha ang inis at sinabi, kalokohan. Itinaas ng ating bida ang kanyang daliri at bahagyang ngumiti at sinabi, halimbawa, paano ito? Bagamat napilitan si Gong Sanzan, ang koalisyon ng anti-Dong Zhuo na umatras, ibinabalik niya ngayon ang kontrol sa Quizhou sa suporta ng commander ng Pingyuan bilang kanyang kuta. Sinabi ni Yuan Shao, mahirap pa rin sabihin kung ang pagsugpo sa dilaw na turban sa Quizhou ay isang ligtas na paraan, maaari na tulungan ako o kaya ay traidorin ako. Sinabi ng ating bida, kung iisipin na ang pakikipaglaban ng matandang Benchu ay medyo alanganin, hindi ba't maliit lang yun? Note, umatras si Gong Sanzan patungong sa hilaga ng Yuzhao, kasama ang koalisyon ng anti-Dong Zhuo, ngunit dahil sa mga pagsisikap ni Cao Cao, natalo ang hukbong dilaw na turban sa Quizhou, at unti-unting nasakop ang Quizhou. At sa anumang kaso, hindi nalipol ni Cao Hangnim, ang buong hukbo ng dilaw na turban at ang mga itim na bandido sa bundok. At ano ba sa tingin mo ang mangyayari kung sumama sa kanila si Gong Sanzan? Natigilan na tumingin si Yuan Shao sa ating bida. Matapos ay sinabi nito sa kanyang isipan, yun din ang sinabi ng tagapayo sa akin, at sinabi ni Gong Sanzan, at ang mga bandidong itim sa bundok ay parehong kaaway ko, kaya hindi magiging kakaiba kung ang mga puwersang yun ay magtutulungan. Sinabi ng ating bida, at sa tingin ko ang mga iniisip mo ngayon ay malapit na itong maging makatotohanan. Humalukip-kip si Yuan Shao, at sinabi, maging sina Yuan Hao at Ji ay nagsabi rin ng parehong bagay, subalit sina Gong Zi at Jing Nan ay may magkaibang opinyon. Napatingin ang ating bida, at sinabi sa isipan, ito ba ang panahon kung kailan nila sinimulang suportahan ang mga pangkat ng Yanchuan? Note, si Yuan Hao at An Ji ay mga pangalan na ibinigay ni Tian Feng at Zhu Shou, at Gong Zi at Jing Nan ay mga pangalan na ibinigay ni Guo Tu at Shen Pei. Ang pangkat ng Yingchuan ay tumutukoy sa grupo mula sa Yingchuan kabilang si Guo Tu, sinimula ni Yuan Shao, na paboran, ang pangkat na ito, nakalaunan ay nag-ambag sa kanyang pagkatalo sa labanan sa Guandu. Sinabi ni Yuan Shao, ngunit siya nga pala, sabi mo nandito ka para singilin ang utang mo, subalit bakit tila yata, pinapayuhan mo ako? Sinabi ng ating bida, gagawin ko na ngayon, matapos ay tumingin ito ng seryoso kay Yuan Shao, at sinabi, ano nga pala ang masasabi mo kay Lubu? Sinabi ni Yuan Shao, bahagyang nagtaka si Yuan Shao, at sinabi, bakit mo ba, bigla-bigla na lang na binabanggit mo si Lubu? Sinabi ng ating bida, hindi mo ba narinig ang mga sabi-sabi, na sabi nila, dinala ni Lubu, ang ulo ni Dong Zhuo sa Gonglu. Agad nagulat si Yuan Shao, sabay sabi, note, noong panahon yun, ang direktang pantawag sa isang tao gamit ang kanilang pangalan ay itinuturing na bastos. Karaniwan din na tawag ng isang tao na gamit ang kanilang magalang na pangalan, at kanilang apelyido gamit ang kanilang opisyal na titulo, o ang kanilang apelyido gamit ang rehiyon na kanilang pinamumunuan. Sinabi ni Yuan Shao, ang lalaking nahuhumaling sa pamilya at lahi, kaya ang ulo ni Dong Zhuo ay magiging isang magandang tropeyo,
at may posibilidad na tanggapin niya pa si Lubo. Note, si Yuan Shu, ang pinakalihitimong tagapagmana ng prestihiyosong angkan ng Yuan, sa kabilang banda, si Yuan Shao ay anak ng isang alipin na babae, at hindi anak ng kagalang-galang na babae, gayon na isang lihitimo anak sa pinakamahigpit na kahulugan. Muling sinabi ni Yuan Shao, kaya ba, humihingi ka ng pabor? Hindi ba't ikaw ang tauhan ni Amon? Sinabi ng ating bida, malapit din naman tayo. Hinawakan ni Yuan Shao ang tasa ng alak upang uminom, at sinabi, hindi ka isang tanga, kaya malamang may ipinunta ka rito, na makakabuti para kay Amon, at maging sa akin din. Ngunit dahil alam mong hindi ito tatanggapin ng masaya, sinabi mo ikaw na lang ang naniningil ng utang mo. Tama ba ang sinasabi ko? Kaya ang nais mo ba na atakihin ko ang Gonglu? Tila bakasamtalam ng kidlat ang pagkakasabi ni Yuan Shao sa ating bida. Bahagyang napalunok ang ating bida at sinabi, bakit naging ganito ang takbo ng usapan natin? At kahit hindi ako, may iba pa rin gagawa nito. Kumunat ang noo ng ating bida, matapos ay tila may kinamot sa pisngi, sabay sinabi, mapanahon man yon o hindi, tatanggapin man ni Gonglu si Lubo o hindi, aalis pa rin tayo, at malaman hahanapin ka pa rin ni Lubo. Note, sa talaan na tinanggap ni Yuan Shu, si Lubo, ay nasa talaan ng Huling Han, Volume 75, Talambuhay ni Lubo, at nakatala rin na hindi niya ito tinanggap, mga talaan ng Tatlong Kaharian, at Talambuhay ni Lubo. At ayon sa mga tala ng Huling Han, tinanggap ni Yuan Shu, si Lubo, at sinalakay ni Lubo ang mga bandidong itim sa bundok dahil isinama ni Gong Sunzan, ang mga bandidong itim sa bundok at tinutulan ni Yuan Shao. Sinabi ng ating bida, kung binabalak mo kunin si Lubo, panatilihin mo siya hanggat maaari. Agad nagulat si Yuan Shao, at pasigaw nitong sinabi, ano? Note, dumistansya si Yuan Shao, kay Lubo, dahil sa kanyang kayabangan at kahirapan kontrolin ito, na siyang nagpahirap kay Lubo, na nagdulot sa kanya, na iwanan si Yuan Shao, at pumunta kay Zhang Yang, bagamat hindi alam ang eksaktong tiyempo, pinaniniwalaan na ganap ito noong huling bahagi ng 173 o unang bahagi ng 174. Pasigaw na tila ba inis na sinabi ni Yuan Shao, bakit akala mo ba kukunin ko siya? Hindi sinagot ng ating bida ang sinabi ni Yuan Shao, iba ang kanyang isinagot, na may bahagyang ngiti, hindi ba papunta ka na din doon? Nakasimangot na sinabi ni Yuan Shao, kailangan ko muna itong makita. Napapikit ang ating bida at itinaas ang kanyang hintuturo, at sinabi, ang mga general na katulad ni Lubo, na may kakayahan ay hindi basta-basta nahuhulog mula sa langit, hindi ba? At hindi rin naman siya maghuhukay ng lupa para labanan si Gong Sunzan. Bahagyang itinaas ng ating bida ang hawak na baso at muling sinabi, darating talaga ang panahon na kakailanganin mo siya. Kapag dumating ang panahon na yon, kung maaari, gamitin mo siya hanggat maaari. Sinabi ni Yuan Shao, at gaano naman ito katagal? Sinabi ng ating bida, siguro mga 10 taon. Sinabi ni Yuan Shao, nababaliw ka na ba? Gigil na umungol ang ating bida, na tila ba hindi nagustuhan ang sinabi ni Yuan Shao. Muling sinabi ng ating bida, pagkatapos, kapag sa tingin mo ay hindi mo na kaya, magtiis ka pa ng konti. Tumingin ng matiim si Yuan Shao, at sinabi, mahirap magbigay ng tiyak na sagot, hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung ano ang mga benepisyo ang makukuha mo. Natigilan ang ating bida, tila ba napaisip ito, bago sinabi, kung gayon, hayaan mong sabihin ko ito sa'yo, ayoko madamay si Lubo sa plano ko. Tila ba napaisip si Yuan Shao, nagtitigan ang dalawa. Maya-maya ay bahagyang ngumiti si Yuan Shao, at sinabi, kung gayon, sige itatago ko ang halimaw na kasama ako. Gayunpaman, kung ito ay naangkop lamang ang lalaki ito na lumapit sa akin upang humingi ng kanlungan. Bahagya din ngumiti ang ating bida, at sinabi, syempre, hindi naman sa hahanapin mo si Lubo, ng mag-isa. Inilagay ni Yuan Shao, ang kamay sa ilalim ng baba, at sinabi, sa tingin ko, hindi basta-basta kayang tanggapin ng kahit sino ang lalaking yon, at kailangan ng isang taong katulad ko para magawa yon. Sinabi ng ating bida, oo, naman syempre, agad na tumayo si Yuan Shao, inilapat nito ang dalawang kamay sa lamesa, na naglikha ng bahagyang ingay at sinabi, dahil dito, tuluyan nang nawala ang utang ko kay Amon. Napakunot ng kilay ang ating bida,
sa pagkagulat at nang laki ang mata na sinabi, sa kanyang isipan, ano? Napakitid naman pala ng utak ng lalaking ito, tumitig si Yuan Shao, sa ating bida, habang ito ay nakatayo, sabay sinabi, ngunit, hindi ka ba talaga isang tauhan ni Amen? Agad na sinabi ng ating bida, ha, oo, siguro. Muling sinabi ni Yuan Shao, ibig sabihin ba niyan ay maaari mo ring gamutin ang mga sugatan na sundalo ko? Kapag lumaban tayo kay Gong Sonzan, sabay sengyas ng kamay nito. Sinabi ng ating bida, dapat pumunta rin ang manggagamot saan man naroon ang pasyente, at syempre, gagamutin ko kayo, ng mga sugatan sundalo mo, ngunit gagamutin ko rin ang mga sugatan, sundalo ni Gong Sonzan. Tila ba, hindi nagustuhan ni Yuan Shao, ang sinabi ng ating bida, magkahalong inis at gulat, ang makikita sa mukha nito. Matapos ay tumayo ang ating bida, at yumuko, sabay sinabi, ang mga pasyente ay ginagamot ng manggagamot, at wala silang pinapanigan na kahit sinong panig. Agad tumalikod si Yuan Shao, at humakbang, palayo, at sinabi, kahit ba, lumaban ako sa isang tao, patas mo pa rin bang gagamutin ang mga sugatan mula sa magkabilang panig? Sinabi ng ating bida, na sinundan ng tingin si Yuan Shao, syempre, at habang nakatalikod si Yuan Shao, seryoso na sinabi nito, ang sabi nga ni Ganzi, ang pagsama mo sa akin, ay walang dulot na benepisyo o kawalan. Lumipas ang oras, sa katanghalian tapat, makulimlim ang kalangitan, nang lumisan ang ating bida sa tanggapan ni Yuan Shao, habang naglalakad ito, malalim ang kanyang iniisip, sinabi niya sa kanyang isipan. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga kailangan hilingin ang pabor na yon kay Yuan Shao. Kung maaari ko lang pigilan si Cao Hang, inis na nalukot ang mukha nito at bumuga ng hangin at muling sinabi sa kanyang isipan, hindi ko talaga nais, ang alinman sa tatlong kaharian, ngunit sa palagay ko medyo nakamaling ako kay Cao Hang, sa paglipas ng panahon, marami na rin siyang nagawa para sa akin. At ginagawa ko pa rin ang lahat ng ito dahil ayokong makitang literal na maduraj ni Lubo, si Cao Hang. Patuloy siyang naglakad hanggang sa makauwi siya sa kanyang pamilya Hua, sa Qiao County. Muling sinabi sa kanyang isipan, gayunpaman, naging maayos ang kampanya upang iligtas ang Yanzhou. Kung tungkol naman sa laban kay Yuan Shu, hindi ko naman talaga kailangan pang makialam. Note, noong taong 173, si Yuan Shu, kasama si Tao Chen, ang mga itim na bandido sa bundok, at ang mga Xiongnu upang salakayin si Cao Cao, si Yuan Shu, ay lubos na natalo ni Cao Cao at tumakas patimog patungong Yanzhou. Maya-maya pa ay dumiretso ito ng tingin matapos ay bahagyang ngumiti, at sinabi sa kanyang isipan, ang mabuti pa, ngayon, ay ibuhos ko na lang ang aming makakaya para sa aking mga kababayan, para wala akong pagsisihan sa huli. Matapos ay napatingin ang ating bida sa naghihintay na si Xian, sa harapan ng kanilang tahanan, nakangiti na tila ba puno ng pagmamahal, maya-maya pa ay agad itong humakbang upang ito ay tumakbo. Maluha-luha ito yamakap sa ating bida na puno ng pagkasabik. Maging ang ating bida, ay nakalahad din ng kanyang dalawang braso. Madilim na sa labas nang muling mag-usap ang mag-asawa sa hapagkainan, sinabi ng ating bida kay Xian, ang lahat ng ito ay dahil sa iyong pag-aalala sa akin, mahal kong asawa. Sinabi ni Xian, nag-aalala lang ako ng husto asawa ko. Dahil sa totoo lang, kung ako lang ang masusunod, hindi kita hahayaan lumapit sa larangan ng digmaan. Sabay sumimangot si Xian, napalunok ang ating bida, sabay tumingin sa ibang direksyon at saka tumawa, ha. Sinabi ni Xian, masaya na sana ako malapit lang sa iyo, ngunit bawal naman akong lumapit sa larangan ng digmaan, sabay pinatunog nito ang kanyang daliri. Bahagyang napailing ang ating bida, at sinabi, sana ay isaalang-alang mo rin ang posisyon ko. Sinabi ni Xian, hindi naman dahil sa iyo, ngunit parang naninigas na rin ang mga daliri ko. Napakunot ng noo ang ating bida at sinabi sa isipan, marahil ay naintindihan nito. Matapos ay sinabi, kung gayon, paano naman kung ganito? Nakayuko si Xian, kaya hindi niya napansin na tumayo ang ating bida, dumukwa nito at tinungkod ang dalawang kamay sa lamesa at inilapit ang mukha sa asawa, at sinabi, maaari mong pangalagaan ang susunod na henerasyon ng mga manggagamot, sabay ngiti nito. Nabigla si Xian, at kinakabahan na sinabi, ano, ako? Hinawakan ng ating bida, ang kamay ng asawa, at sinabi, alam mo naman,
na ikaw ang pinakamagaling kong disipulo. Natuto ka sa akin at sa iyong ama, kaya sigurado ako na magkakaroon ka ng magagaling na disipulo. Napayuko si Sian, na tila ba alanganin nito na nahihiya at sinabi, subalit kung nagturo ako sa paraan itinuro mo sa akin, hindi kaya lahat sila ay tatakbong palayo. Ngumiti ang ating bida matapos ay itinaas nito ang hintuturo, at sinabi, latiguhin mo ang mga ito sa isang hugis. Agad nagulat si Sian, at sinabi, ano? Muling sinabi ng ating bida, ang ibig kong sabihin, hindi naman kasing labis ng kalupitan gaya ng ginawa ko. Lalo na bigla si Sian, na palakas na sinabi, ano? Muling sinabi ng ating bida, na tila ba ito ay bahagyang seryoso, at sinabi, kung papayag ka, maaari nating tipunin ang mga tao bukas, at samantalahin natin ang pagkakataon nito para isama ang aking biyenan at turuan din natin siya ng mga pamamaraan sa pag-oopera. Napatingin si Sian, na namumula ang pisngi tila ba lalo itong humanga sa kanyang asawa. Matapos ay malambing na lumapit ang ating bida sa kanyang asawa, at sinabi, pasensya ka na, kung hindi kita naalagaan ng mabuti, mas pagsisikapan ko na simula ngayon. Napapikit si Sian, natutuwa ito sa sinseridad na sinabi ng asawa, sabay sabi, salamat Perrin, katulad ka pa rin ng dati. Matapos ay itinaas ni Sian ang kanyang dalawang kamay, at ikinuyom, at sinabi, gagawin ko ang lahat upang magturo. Natuwa ang ating bida at sinabi, oh, maganda nga yan. Maya-maya pa ay mapang-asar nitong sinabi, at pagkatapos noon, hilingin nating sila hanggang sa mawalan sila ng hininga at ipadala na lang natin ang mga karapat-dapat, sa mga naghihintay at ako na ang mag-aayos sa kanila sa paglalagyan para sa pangalawang ikot. Kabadong sinabi ni Sian, oo, sigurado yon. Sinabi pa ng ating bida, at aabangan ko ito ng labis. Lumipas ng magdamag, lumipas ang ika-10 araw, umaga. Sa tahanan ng ating bida, agad siyang nagulat mula sa tarangkahan, sabay sabi, naku po, teka lang, sandali lang. Mula sa labas pumasok ang napakaraming tao sa loob ng kanilang bakuran. Napatingin ang ating bida, habang nagtataka, at sinabi, teka, ang dami naman ng mga taong ito. Nakangiti na sinalubong ito ni Sian, at sinabi, maligayang pagdating sa pamilyang Hua. Napalingon ang ating bida sa kanyang asawa, nang may halong pagtataka. Gumitna si Sian, sa mga taong dumating at itinaas ang dalawang kamay at nagpaliwanag, sabay sinabi, walang limitasyon sa bilang, kaya pumila kayo at pirmahan ang inyong mga pangalan, kaya pakiusap. Napatingin ang ating bida sa kanyang asawa, napangiti ito at sinabi sa kanyang isipan, kung alam ko lang na ganito siya kasabik, matagal na sana akong tumanggap ng mga disipulo. Maya-maya pa ay tila may napansin ito, agad kumunat ang noo nito, at sinabi muli sa kanyang isipan, ngunit, teka. Agad niya itong nilapitan at hinawakan ito sa balikat, agad nagulat si Master Pion, ang kanyang biyenan, humarap ito at hinawakan ang kamay at sinabi, bakit po kayo nakapila? Ito ay isang immoral na tanggapin ng aking biyenan bilang isang disipulo. Nakatawa na sinabi ni Master Pion, ho, ano pa nga ba, nahuli mo na ako. Note, halos parang apo sa hierarchy ng guro-estudyante. Matapos ay inis na sumigaw at sinabi, at kayo na nandyan. Bahagyang nagulat din ang nakapila na si Manggagamot Zhang. Nagdikit ang kilay ng ating bida at gigil na sinabi, Manggagamot Zhang. Agad na tumawa ng hilaw ang manggagamot na si Zhang, napakamot ito at sinabi, kasi, hindi mo ako naturuan ng pamamaraan sa pag-oopera. Hehe, matapos ay sinabi ni Sarah, palagay ko ay magiging abala tayo. Sinabi ni Wuo, mas mainam pang maging abala ng ganito. Habang magkahawak ang kanilang kamay, sinabi ni Sarah, anong sabi mo, mas mabuting maging abala. Kahit ngayon lang, kahit wala tayo sapat na oras para mag-date, ganoon ba ang nais mong sabihin? Sinabi ni Wuo, hindi naman ganoon ang ibig kong sabihin. Agad pinagdilata ng mata ni Sarah si Wuo, sabay sabi, magkita tayo pagkatapos nito. Tila ba natakot ito kay Sarah, napayuko si Wuo at sinabi, sige. Napatingin si Bien, sa dalawa na tila ba natitigilan, sabay sinabi, putik. Ikatlong taon ng panahon ng Chuping taon 192 ng Agosto ng kalendaryo lunar. Habang nakatayo ang mga watawat, nilabanan ng mga bandidong itim sa bundok si Yuan Shao, sa buong Jizhao.
Nakipagtulungan si Gang Sanzan sa mga itim na bandido sa bundok. Pinalayas ni Yuan Shao ang mga bandidong itim sa bundok mula sa kanyang himpilan sa Ye. Ikatlong taon ng panahon ng Chuping, taon 192 Setyembre ng kalendaryong lunar. Sa Jizhao, Wei Commandery County, sa Yekeng. Dumating ang isang lalaki sa tanggapan, maligayang pagdating, General Lu, binisita ni Lubo si Yuan Shao, at si Lubo, kilala rin sa pangalan na Feng Xian. Agad nagbigay galang si Lubo, ako si Lu Feng Xian at nais kong magpasalamat sa Panginoon Yuan. At minsan na rin akong nakipagtalo sa Panginoon Yuan. Agad pinutol ni Yuan Shao ang sinasabi ni Lubo, at sinabi, tama na yan sinasabi mo, hindi ikaw ang pumatay sa angka ng Yuan, kundi si Dong Zhuo, at ganun pa man ikaw ang nagdala sa akin sa ulo ng kaaway. Note, sa sandaling mabuo ang koalisyon ng anti-Dong Zhuo, isinagawa ni Dong Zhuo, ang isang masakal sa pamilya Yuan, kabilang si Yuan Wei, ang tiyuhin ni Yuan Shao at si Yuan Ji, ang nakatatandang kapatid ni Yuan Shu. Tumingin si Yuan Shao at sinabi, ang mabuti pa ay ibauna natin ang mga nakaraan na pagkukulan at muling nagpatuloy. Sinabi ni Lubo, tiyak na mas matindi pa ang dapat na maging karapat-dapat sa ulo ni Dong Zhuo. Sinabi ni Yuan Shao, ngunit dahil wala nang natitirang bangkay na maaaring pagpira-pirasuhin, kahit ang pagbitay pagkatapos ng kamatayan ay nawawala ng bisa. Note, tumutukoy sa matinding parusa ng paghukay at pagpuputol-putol ng bangkay, pagpuputol-putol at pagpapakita nito, kapag ginawa sa mga buhay, ito ay kilala bilang pagbitay sa pamamagitan ng paghahati-hati, at muling sinabi ni Yuan Shao, huwag mong sabihin sa akin na, inaasahan mo mabibigyan ka ng gantimpala sa pagpatay sa iyong ama-amahan, tila ba hindi ito nagustuhan ni Lubo, bahagyang tumilim ang mata nito at nagdikit ang mga ngipin. Sinabi ni Yuan Shao, huwag mong sabihin sa akin na, umaasa ka na mabibigyan ka ng gantimpala sa pagpatay sa iyong ama-amahan. Tumilim ang mga tingin ni Lubo, sabay nagdikit ang mga ngipin nito, habang nakatalikod si Yuan Shao, patuloy ito sa kanyang sinasabi, mabuti, at dinala mo sa akin yung pugot na ulo ng halimaw, ang taksil na halimaw na damumi sa korte ng imperyo at nagdulot ng kapahamakan sa aking sambahayan, kaya sa palagay ko ay utang na loob ko sa iyo ang aking pasasalamat. Hindi nito napansin ang pagkuyom ng kamao ni Lubo, muling sinabi ni Yuan Shao, kung gayon, sana ay nakapagpahinga ka ng komportable sa Ye, kung ganun. Nang inig ang kamao ni Lubo, matapos ay malakas na ibinagsak ang kamao sa lamesa na naglikha ng malakas na ingay, tumaob ang tasa sa lamesa, na may lamang alak, at pasigaw nitong sinabi, ano kamo, magpahinga ako ng komportable. Ano ba ang ibig mong sabihin dyan? Bahagyang lumingon si Yuan Shao, na hindi ka babakasan ng takot, bahagya pa itong umisi, at sinabi, hindi naman sa maaari kong hilingin na hindi ka komportable rito, di ba? Sinabi ni Lubo, hindi ako pumunta dito, Panginoon Yuan, para lang iligtas ang sarili ko. Sinabi ni Yuan Shao, at ano naman ang nais mo? Kumuyam ang kamao nito, na tila ba pinakita ang kanyang katigasan, at sinabi, bigyan mo ako ng mga hukbo, gamit ang mga puwersang na nasa ilalim ng aking pamumuno, upang mapatataboy namin ang walang kwentang Gongsanza na iyon ng lampas sa Yuzhou. Note, ang pinakahilagang hangganan ng huling Han. Pumikit si Yuan Shao, at ngumisi, sabay sabi, nais mo ng mga sundalo ko. Sa lakas mo talaga General Lu, hindi tayo mahihirapan itaboy ang mga Panginoon ng digmaan na yun sa liblib na lugar na yon. Kung gayon, kailangan kitang ipadala upang pamunuan ang taliba sa mga mapanganib na larangan ng digmaan, sigurado ka bang kaya mo ang mga gawain? Sinabi ni Lubo, gaya ng inaasahan ko, muling umisi si Yuan Shao, at sinabi, dahil iginigiit mong harapin ang panganib, wala akong ibang magagawa kundi hayaan ka, at bibigyan kita ng pabor bilang kapalit, ang iyong mga kamag-anak ay pakikitunguhan ng may pinakamalaking karangalan at pangangalaga. Agad na bigla si Lubo, natigilan ito, lumingon si Yuan Shao, at muling sinabi, magiging malaking problema kung ang pag-aalala para sa pamilya mo ang pipigil sa iyo na ibigay ang lahat ng iyong lakas, hindi ba? Tila natigilan muli si Lubo, bahagyang tumilim ang tingin nito sabay sabi. Sinusubukan mo ba silang gawing bihag? Note, kahit na pinatay ni Lubo, ang dalawang ama-amahan, nananatiling matatag ang kanyang pagkakaugnay sa kanyang pamilya.
Sinabi ni Yuan Shao, bakit nagsasalita ka ng hindi maganda, General Lu? Sinusubukan ko lang naman silang protektahan, naningkit ang mata ni Lubo, sa galit at nagdikit ang mga ngipin, sabay sabi sa kanyang isipan, sinusubukan mong protektahan ang iyong sarili at hindi ang aking pamilya. Matapos ay itinago nito ang inis at sinabi nito kay Yuan Shao, taos puso akong nagpapasalamat sa iyo. Humarap ito na nagtataka at sinabi, ayos lang, wag mo nang sabihin yan. Agad na tumalikod si Lubo, at agad humakbang, at sinabi, ngunit kung may mangyari man sa pamilya ko, papatayin ko ang lahat. Tumingin si Yuan Shao, at sinabi, tatandaan ko yan. Ikatlong taon ng Chuping taon 192 sa kalagitnaan ng Setyembre ng kalendaryong lunar, sa Yanzhou, sa Dongcommandery, Puyang County. Sa ruling sa tanggapan ng Dongcommandery, malakas na sigaw na galit na sinabi ng matandang lalaki, kay Cao Cao, ano sa tingin mo ang ginagawa mo Mengde? Note, noong paglilipat ng pagkagobernador ng Dongcommandery, kay Huafo. Si Cao Cao ay nakatanggap ng paninisi, mula sa kilalang iskolar ng Yanzhou, si Mingxi. At muling sinabi, para isipin na mapapalayas mo ang mga administrador na isinugo ng kanyang kamahalan, siya ay si Bayan Rang, kilala rin sa pangalan Wenli. Note, sa pagkamatay ni Liu Dai, hinirang ni Emperador Xian si Jin Shang, bilang administrador ng Yanzhou, at natalo si Jin Shang kay Cao Cao, sa hukbong Jinlo sa Yanzhou, at kalaunan ay humingi ng kanlungan kay Yuan Shao, na nasa timog, kapansin-pansin si Bayan Rang ay taga Jinlo. Muling sumigaw ito, at sinabi, sinusubukan mo bang suwayin ang kamahalan? Napalingon naman si Huafo, ang kapatid ng ating bida, habang papalapit ito, sa nakaupo na si Cao Cao, at sinabi, pakiusap, bantayan mo ang mga sinasabi mo, hindi si Yuan Shu, ang nagligtas sa Yanzhou, mula sa mga bandido kundi ako mismo. Pasigaw muli sinabi ni Bayan Rang, ngunit si Yuan Shu, ang hinirang ng kamahalan, at hindi ikaw. Ha, natatakot ka ba na baka matuklasan ng maharlikang hukuman, na may itinatago kang mga bandido? Agad nagulat si Cao Cao, sa sinabi ni Bayan Rang, na tila ba hindi nito nagustuhan. Note, madalas na hinahamak ni Bayan Rang, si Cao Cao, mula sa talambuhay ni Wen Yuan, sa aklat ng Huling Han. Bahagyang nang laki ang mata ni Cao Cao, at sinabi sa kanyang isipan, ang lintik na lalaking ito, makakabawi lang ba siya pagkatapos ko siyang patayin? Agad yumuko si Huafo, at nagbigay galang, at sinabi, huwag mo sanang isapuso ito, Gobernador Cao, tiyak na ang mga salita ni Master Bayan Rang, ay nagmumula sa kanyang katapatan sa bansa. Napatingin si Cao Cao, kay Huafo, muli naman nagpatuloy si Huafo, sa kanya sinasabi, maaaring siya ay isinugaw ng kamahalan, subalit hindi ako sigurado kung tunay siyang kumikilos ayon sa kalooban ng kanyang kamahalan. Napaawang si Bayan Rang, natigilan ito at sinabi, anong sabi mo? Tumingin si Huafo, kay Bayan Rang, at sinabi, marahil ay dumating siya sa pamamagitan ng rekomendasyon ni Li Zhou, o Guoxi, nang walang utos mula sa kanyang kamahalan. Nagtataka naman na natigilan si Cao Cao, sa sinasabi ni Huafo, muling sinabi ni Huafo, bukod pa rito, nariyan din si Shanjing na itinalaga ni Gongsun Zan, bilang administrador, at hindi imposible yon, ngunit hindi ba't ikaw rin ay hinirang na administrador ng mga ginagalang na tao ng Yanzhou? Note, pinalakas ni Gongsun Zan, ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paghirang kay Jihi, bilang administrador ng Quizhou, kay Yan Gang, bilang administrador ng Jizhou, at kay Shanjing, bilang administrador ng Yanzhou, nanirahan si Shanjing, sa pingyuan ng Jinzhou, matapos matalo ni Yuan Shao, at si Gongsun Zan, sa labanan sa Jieqiao, at syempre, inilagay din si Cao Cao, bilang gobernador ng Yanzhou, nang walang pahintulot ng imperyo mula kay Yuan Shao. Muling sinabi ni Huafo, at higit sa lahat, simula nang dumating ka sa Yanzhou, naging mas matatag ang buhay ng karaniwang tao, hindi may kakailangan na ibalik din natin ang buhay ng mga magsasaka sa Quizhou. At sa makatuwid, mayroon ito na pusong kasing lawak at kasing bukas palad ng walang hanggang dagat. Na tila ba ang tingin ni Cao Cao, ay ang ating bida, ay ang nakangiting mukha ng ating bida. Muling sinabi nito, maaari ko bang imungkahi na pakinggan mo, ang maipapayo ni Ginoong Bayan Rang, sabay senyas ng kanyang kamay.
Agad naman bumunghalit ng tawa si Cao Cao, ha, na ipinagtaka ni Huafo, sabay sinabi, Gobernador Cao. Sinulyapan ni Cao Cao, nang tingin si Huafo, sabay sinabi, talaga nga naman, ilang beses na rin akong inililigtas ng kapatid mo. Matapos ay tumingin ito kay Bayenrang, at sinabi, pakikinggan kita, Panginoon, at hindi ko maiwasan humanga sa iyong katapatan at debosyon sa pamilya ng imperyo. Nagdikit ang kilay at nagtangis ang mga bagang ni Bayenrang, hindi nito nagustuhan ang sinabi ni Cao Cao. Muling sinabi ni Cao Cao, ngunit kung tunay na sumusunod ni Yuan Shu, ang utos ng imperyo, bakit hindi siya bumalik sa Shang'an at humingi ng kanlungan kay Ganglu? Dapat sana ay ipinaalam niya sa maharlikang hukuman kung may nagawa akong mali, ngunit sa halip ay nagtungo pa siya doon, ang putik na halimaw na yun, tila ba inis na sinabi ni Bayenrang, ano? Ano bang klaseng kalokohan ang sinasabi mo? Sinabi ni Cao Cao, o kaya naman, ay maaari ka rin magsumite ng apela na nagpapahayag na ako si Cao Mengde, ay hindi karapat-dapat na mamahala sa Yanzhou. Nang laki ang mata ni Bayenrang, tila ba gusto kumuyam ang mga kamay nito sa gulat na nararamdaman. Muling sinabi no Cao Cao, at kung tatanggapin ng kanyang kamahalan ang iyong apela, kusa kong bibitawan ang aking posisyon bilang gobernador. Gayunpaman, ang mga kalalakihan ng Quizhou, ay tiyak na magiging mga dilaw na turban muli sa puso ng Yanzhou, mapipigilan mo ba sila Panginoon? Seryosong titig ni Cao Cao, kay Bayenrang, note, ang mga talaan ng mga hukbong Quizhou ay nagpapahiwatig ng humigit kumulang 300,000 na kalalakihan. Agad na tumalikod si Bayenrang, mabilis itong humakbang at pasigan itong sinabi, ang pananakot mo ay walang pinagkaiba sa pananakot ng 10 tagalingkod, sige. Sa tingin mo ba hindi ko kayang isulat ang walang kwentang apila na yan? Note, ang 10 tagapaglingkod ay isang kilalang-kilalang pangkat ng mga eunuko, na pinalaki ng lolo at lola ni Cao Cao, na si Cao Teng, isang alamat na figura, kaya't isa itong masakit na insulto. Napatingin si Huafo, at si Cao Cao, sa papalabas na si Bayenrang, padabog pa nitong isinara ang pintuan. Matapos ay malakas na bumuga ng hangin si Huafo, na tila ba nakahinga ito ng maluwag, at sinabi, Hay, natutuwa ako at natapos na rin. Nakangiti na sumulyap si Cao Cao, at sinabi, salamat sa iyo, napanatili ko ang sarili ko na kalmado. Ngunit totoo ba talaga na si Li Zhou o Guo, ang nagrekomenda kay Jin Shang? Sinabi ni Huafo, kilala siya bilang isa sa 3 Shu, kaya tila malabong mangyari ang ganoong bagay. Note, ang 3 Shu ay mga sikat na grupo ng mga iskolar mula sa Jinzhou Commandery ng Yuzhou, si Weijian, ang ika-5 Patrol Commandery, at iba pa, na sama-samang kilala sa kanilang mga pangalan Baksoy, Wen Xiu, at Yuan Shu. Napangiti si Huafo, lumingon sa kabilang direksyon at inilagay ang kamay sa ilalim ng baba, at sinabi, kasi, sinabihan ako ng pilyong si Hunwa na pakalmayin ka raw, kung may mangyari man. Kaya pala ito ang ibig niyang sabihin, natigilan na napatingin si Cao Cao, kay Huafo. Matapos ay malakas itong humalakhak, at sinabi, ha. Dapat pala ay ginawa ko siyang tagapayo, habang bumababa ng hagdanan palabas si Bayenrang, rinig nito ang tawa ni Cao Cao, mula sa loob ng tanggapan. Umuusok ang tenga ni Bayenrang, sa inis, nagtitimpi na sinabi nito sa isipan, ayon sa mga palatandaan ng aking panghuhula, kung hahayaan ko siyang mabuhay, lalamunin ng kaguluhan ang kaharian. Note, gaya ng nakatala sa aklat ni Ban Ye, tungkol sa huling bahagi ng Han. Pahina 80, talambuhay ni Wen Yuan, si Bayenrang, ay mahusay sa pagbasa ng physics. Sa pamamagitan ni Bayenyang ay mahusay din sa paghuhula sa pamamagitan ng pagpana at mahusay sa debate, palagi itong nakakaakit ng maraming bisita, at ang lahat ay naiinggit sa kanya. Maging sina Kong Rong, at Wang Lang, ay palihim siyang pinagmasdan, ang terminong Zonshi, ipinagsama-sama ang panghuhula at pagpapana, na tumutukoy sa pagsasagawa ng pagpapana ng mga palaso bilang banal na tanda, binibigyan kahulugan din ito bilang pagiging bihasa kapwa sa panghuhula at pagpana. Madiin na nagdikit ang mga ngipin nito, at muling sinabi, hindi ko hahayaan lumala ito, Cao Cao, mabilis na humakbang ito, sabay sabi sa eunuko, maghanda na agad para umalis, yumuko ang eunuko, at sinabi, Opo Panginoon ko, tumalim ang mga mata ni Bayenrang,
At nagtiim ang mga bagang at tila ba nag-aapoy na sinabi, kailangan kong pamaron sa Jinzhou.